ng Iksha. At Yeah. naging part na din talaga siya ng meta. Ryzel is a phenomenal gold laner. Ang galing niya pumwesto. Galing niya sa positioning. And also, yung timing ng mga spells, it is in coordination with the roamer. So talagang kailangan abangan ng Geek Fam dito yung setups ng mga clashes, but they have to look for Zorn first. Tingnan natin ha, parang ano to risky yung Grok no? Oo. Parang instead of yung basic lang catch mo, gusto nila panggulo, which is yung Grok. So susugod to, Bobby. Feeling ko sa may Bruno lane agad. Oo. Kay The Solution agad. Yung early game rotation ng Homeboy super important kasi pagdating mo ng mid game, hindi ganun kadali laruin yung Grok this time around kasi meron kang mga pokes in the front line, meron kang Terizla, meron kang Ruby. Even though hindi basta-basta nakakatch, you also have to worry about yung Lilia problem. Yung sunod-sunod na glooms mula sa Lilia, yung poke. Pag napababa yung HP mo, hindi ka pwede makalapit kay Bruno. Kailangan talaga ditong ma-identify agad ng side ng Homeboys kung paano nila kukontrahin ang Geek Fam. Nakita natin ang laban na dalawang kupunan during MPLI. Mababaliktad ba ang resulta or same pa rin? Pero this is just game number 1, Geek Fam versus Homeboys. Anong aasahan natin for this game? Ako, ang aasahan ko, yung sinabi lang sa akin ni Baloyski, handa kami dyan. At mukhang in-adjust din nila yung drop nila para doon. Ayan na, pulado na agad. Si Zornman, Handa nga yata talaga dito ang Geek Fam dahil alam nila kung paano magiging rotation ni Zorn for this game. I mean, it is a death onto the Grok and ang nakakuha is si Aboy. It's a very strong early game composition from Geek Fam. Pero ang problema kasi, nag-force din ng reaction actually si Zorn. Ito yung typical Grok playstyle talaga. Yung gumagawa ng aggressive play sa jungle ng kalaban, de-delay ka, force yung retribution mo. And kita mo kanina, ang dami nag-react from Geek Fam. So talagang agaw atensyon yung Grok dito. And remember, yung bounty, bumababa din kasi yan. Yeah, so parang okay lang dapat siya doon. Pulado ngayon yung Grok ulit. Zorn, na-block niya ba yung sarili niya? Yun lang. Oy! Pero parang gano'n pa rin. Pasok si Chibi dito. With the ting, kuha ng counter kill. Sabi dito, nakarating ka na sa iyong destinasyon. Sabi ng side ng Homeboys. And for that, ito yung sinasabi ni Midnight kanina. Dahil napakadami mga players nagre-react kay Zorn, naubos din mga HP, tama ba, ng mga players ng Geek Fam? Yeah, and of course, sa delay din, nakita natin kanina si Chibi level 4 na level 3 pa lang yung Nolan. Usually, mabilis mag-jungle ang Nolan, lalo kapag nalilish. Pero ang problem kasi, hindi rin siya nalish kanina. Talagang na-delay yung pag-take ng mga jungle creeps. Kasi inaambahan siya ng power of nature . So, pag de-decide ka, makikipagpapogihan ka ba or ire-repri mo? Siguro yung mga ganong first instances, willing si Zorn ibigay yan no? Parang trabaho niya, Sepat lang din para kay na Sepat Ito na sa Sepat din sa top lane. Okay, sweep coming in. Sepat, hila muna, sabay recall out. Pumapalag ang Geek Fam in terms of the aggression. Napauwi nila. Mukhang safe yata na makukuha dito ng turtle objective. Ayan na nga. Ayan na, boy. Turtle for the side of Geek Fam. At binigay lang to ng side ng Homeboys, hindi pumalag si Chibi. Yeah, di rin nag-contest. Medyo mahirap din knowing na nakaharang din agad yung Ruby ni Baloy. This is really important yung early levels for Geek Fam kasi it will allow them to fight into the Grok. Ito yung sinasabi natin kanina, pagdating ng mid-game, malaki problema ni Zorn kasi hindi ganun kadali mag-pace check. Early game pa nga lang nararamdaman niya Ang laking problema ni Aboy. Tapos you also have to worry about the Ruby. Kahit pa sabihin mo may power of nature ka, yung usage niyan, one time, big time lang yan. Kapag wala kang power of nature, di ka pwede mag-check bush. Pero yun yung power niya talaga, ang power of recall. Typically Zorn Sabi ni Midnight, di ako makaka-check bush, hindi kulang ko na lang sa mukha. Sa bagay, yun, at least, di ba? Hindi naman napapunish. Well, di ba natin sure? Minsan part niya na pang-psych mo rin sa kalaban mo talaga pero makikita natin na ngayon na si Nile na ang lamang in terms of experience or XP or level rather para dito sa ating game. At medyo slow pacing para muna sa ating dalawang kupunan. Parang dumating na ba tayo doon sa point na nagkakaroon na talaga ng trade sa inyo na yung turtle? Kasi di ba dati parang kailangan mo ilaban yung turtle May mga kasi, may ideology na parang instead na i-risk mo yung 50-50 sa turtle, makakakuha ka pa rin naman ng resources kasi pwede ka mag-knockout ng neutral. Oy! Naku po, bitin yung flicker! Okay, alright. Tao lang, sabi ni Luke. Nangyayari talaga, but then again, that was a attempt for Chibi and company para mapuwersang maganon si Luke. May bawi naman si Nile. Heptasis na yan Namatay doon sa lethal ignition. Mainit yung sagutan sa bottom lane din. Full barrage coming in para kay Ryzel, pero na-counter lang Nile. Nakakuha ng 3 kills sa first 4 minutes ng ating laro. Anong sinasabi ng utility lang? Kaya ko rin ng mga Nolan. Ito na ang Assassin Nile era.
Geek Fam already securing early kills and sila ang lumalabang sa early movements. Again, they are capable of doing this. Medyo awkward din kasi yung tank support dynamics ng Homeboys. Medyo passive dahil meron kang Croc at Paramis and hindi mo pa rin ma-utilize yung inyong side laner. So, in a way, parang weird for Homeboys na humarap ng skirmishes. While sa Geek Fam naman, laban kung laban sila kasi active yung Nolan, active yung Ruby, and active din yung Lilia. Ito, active na rin yung turtle objective na sisimulan dito ng Homeboys. Nandito na rin sila, Nile. Mako-contest ba ng Geek Fam? Okay, aktiba na! Activate ang mga Shadow Realm! Sabay, nandoon sa nasabatang gitna. Ang nakakuha ng turtle ay walang iba kundi si Chibi. Tatakbo na lang si Naluk. Pasok pa rin si Warlord with the Stampede. Warlord, kuha lang ng Ghost Burster. Sabay sabi ni Marky, push na lang Trabaho tayo. Sinulusyonan yung problema. Meanwhile, Zorn, Pulado, magre-recall ba? Hindi, sticker lang. Para nagkakaano lang dito, nagkakasay ka Ayun lang na, ng ating ayun dalawang koponan. Partida, wala nakakakita ng recall niya. Nagre-recall siya. Oo nga eh, parang alam niya na makikita siya sa camera eh. Alam niya na titignan kung nasa ng galaw ni Sorna. At alam din ni Nile na, teka parang nakalaban ko na si Sorn nung MPL. Ay, parang sisilip dito sa may orange top ko. Gets ko na to eh. Gets ko na to eh. Okay, muntik pa. Medyo pumalya yung Retribution pero nakuha pa rin naman niya yung Little Wonder. Again, ang ginagawa lang ng Homeboys dito is pinipilit nila yung Geek Fam no, na mag-react sa pag-contest sila ng resources. Pero ang strength kasi ng Geek Fam dito is yung capability nila lumaban. Pero walang energy si Nile. Okay, nakakapitikan din ang mga skills dito by the way. So talagang more on focus nga ata muna ang makikita natin dito para sa ating dalawang koponan. And look at that again. Kaya naman pala tinawag na typical Lee Sorn. The signature move. TP. Sabay sticker ng Geek Fam. Signature move for Zorn. Nako, unti-unting bumabagal ang ating laban. Yeah. Kasi kahit pa paano nakakapwesto si Zorn ng maayos para ibigay ang vision sa side ng Homeboys. The fact of the matter is, yung Geek Fam, kung nasan man si Zorn, again, kailangan nila i-punch kasi itong Grok. Pero medyo safe na rin yung laro ni Zorn dito, although may mga TP-TP pa rin naman tsaka sticker. Pero napipigilan nila yung laro ng Geek Fam. 5 minutes in, wala pang nababasag na tower ang Geek Fam dito. Knowing na meron silang Bruno, meron naman silang scaling, mataas sa kanilang damage pagdating na late game. And they also have a lot of win condition pagdating late game. Pero still, awkward to kasi nagsiscale up din yung Ixia. Oo, parang pag tumagal yung laban natin, feeling ko yun na lang talaga yung inaantay ng dalawang teams natin eh. Ano lang kinagandahan, kanina sa may middle lane, parang pinaforce na rin talaga ni Chibi na magamit mo na yung Black Shoes. Ay, ang sakit ni Nile. Oo, pero hindi niya na burst down. Hindi na umabot yung ultimate. Pero tingnan natin. Turtle half health. Grok block coming out from Zorn. Nandun si Baloyski. Free Turtle for Nayo. Yeah, Susugod pa ba si Naluk? Okay, yun sinasabi natin. Flicker hila mula kay Baloyski. At si Zorn, mabubuhay ba ni Ririkulan sa muka? Ayan, sabi Sa muka ni Rikulan! sabi dito ni Look Look at me now. at me now. I'm getting paper. Ginanunan eh. Parang nakita niya na kanina mo pa kami tinitipihan. This time, kami naman. But yeah, for Geek Fam, dahil doon nagkaroon ng swing somehow pagdating sa gold, umabot na ng 1,000 ang kalamangan. Yeah, again, yung pag-punish sa Grok, it is really possible for Geek Fam. Kaya nila talagang patumbahin yung Grok ng Homeboys. But they have to constantly find that. Kasi again, tinignan natin yung gold laner ng Homeboys, sitting pretty si Ryzel doon. Even though meron siyang 1 death, hindi pa nakakahawak ng tower dito ang Geek Fam. They really have to establish a control on the jungle sa side ng Homeboys. Kasi kapag umabot tayo sa point na masakit na yung Ixia, remember yung full barrage, napakasakit niyan sa late game. So para sinasabi mo dito, pag tumagal pa yung laban natin, lalamang sa damage ang Homeboys? Hindi naman, pantay sila sa damage. Pero again, I have to go back sa pinag-usapan na sa draft kanina. May rage problem ang Geek Oo Fam. nga pala. Sino aabot kay Ryzel? And kahit maabot siya ng Nolan, remember, may Netherrealm. Oo nga pala. So Tingnan lahat ng kumbaga suporta at pwedeng kit dito para sa isang Ixia ay meron later on. Hindi pa tapos. Non-stop TP action. Non-stop pinipindot kasi yan. Alam ka naman, di mo pindot-pindutin yan, di ba? Sayang. Oo, kulang ang pinipindot ni Zorn eh. Oo, kumbaga, yung nakikita natin mga players, yung paborito nilang pindutin, shop. Si Zorn yung recall. Recall. Oo nga. Pili ko yung mga gantong klaseng somehow pang sa psych ay pwede mong gawing bait na baka majority ng mga skills ng Geek Fam ay mapunta kay Zorn. Zorn, oo. Alam mo, dinidiscuss namin yan before. May effect kasi yun kapag True. nire-recall lang ka ng kalaban mo. Parang gusto mong atakihin, gusto Bigyan mong, natin to, ganun. gusto mong casta ng skill. Oo. Pero in this specific scenario kasi, alam ni Zorn, wala rin naman kasi siya ibang gagawin sa mapa. Might as well, lapitan ko yung mga tank support ng Geek Fam, lapitan ko yung mga core sila. Kapag ina-atake nila ako, hindi rin naman nagmamata kasi nagsasayang ng oras ng Geek Fam. Yes. If you look at the HP of Zorn, still, very, 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 very
penalty. So nag-a-attract ka ng attention and it does limit yung objective takes ng Geek Fam. O, middle lane natin. One charge coming in. Babanatan pa rin si Zorn dito. Nasa likod si Sepat. Sumisepat. Sepat! Oh! Final slash siya onto Baloyski. Pero Baloyski is still alive. Chibi. Hindi na pala. Sisecure ni Chibi on with the rhythm as Chibi will run away. Yun yung mga bubbles. Pero No! babanatan pa rin si Chibi. Look with the catch. Look with the catch. Pero napakagandang barrage mula kay Ryzel. Walang namatay sa 4 na natitirang hero sa 2 kupunan na to. 1 for 1 sa laban na yun. Yeah. At meron pang pwedeng Lord yata para dito sa side ng Team Homeboys. Sino ba talagang lumamang doon sa teamfight na yon? I mean, Geek Fam, sila yung panalo doon kasi nakuha nila yung kill. Kay Chibi and si Baloy lang yung namatay. You still have to be worried about this Ixia. Na-force out din yung spells coming out from Geek Fam and hindi sila happy kasi nandito pa rin si Ryzel. Walang jungler dito ang Homeboys however. Sino makakuha ng Lord this time? It's Nayo! Zorn? Habang si Zorn ay pulado. Marky makakuha ng magandang kill na last hit. Oh, Baloy! Ay, look na naman! Stop, look, and listen! Another penalty zone para makakuha ng triple kill. Ryzel? Yun yung full barrage. Pero pipigilan ni Niall mula sa likod. At hindi na magiging full barrage. Half barrage na lang. 9-4. Luke, ladies and gentlemen, with another catch. Dahil dyan, walang marksman ang side ng Geek Fam. Wala si The Solution if ever na mag-push ang Lord dito sa may middle lane. At palitan lang ng mga skills ang pinapakita ng dalawa. But 2.9k gold lead para sa Geek Fam. Medyo weird na hinawakan pa rin ng Homeboys yung Lord considering na wala si Chibi Aha. at that moment. Most teams would actually give the Lord to Geek Fam and unfortunately napatay pa yung ibang heroes sa side ng Homeboys, no. Pero maganda is napatay din nila yung Bruno. So hindi rin masyado nagamit yung Lord. It does delay Geek Fam's game quite a bit. Pero very critical mistake yung trade nila kanina, no. They got the Baloyski kill pero napatay din si Chibi. Para sa akin, ang hirap nga ng buhay ng Glock na to. Doon sana aasa yung Homeboys eh. Oo. Sa catch. Kasi kahit pa paano, kaya nila kumili, kaya nila bumurst. Iksha, ano pa rin Oh, yan eh. Baloy! Meanwhile, Baloy makakuha. Luke ngayon, another penalty zone. Pero naku, mayayari ba sila dito? Masyado makunat. Wild charge coming in. Si Luke naman ngayon natatamaan. Luke, tumatakbo para sa kanyang buhay. Luke, may passive, pero Luke! Isa pang hit. At yun, tumama ang Ghostbusters. Ilalaban pa rin ba ito ng side ng Geek Fam? Pumuputok-putok lang Si si Nile, Aboy. si Nile. May recall pa rin nagagawin. Oh. Nile nasa likod ay may Insular Rip coming in. Habang Netherrealm, nandoon, di umabot! hit lang si Marky. Mega kill kay Nile. Full barrage. Chibi! Makakapag-touch ang side ng Geek Fam. Pasok ngayon si Baloy. Weak shot Ryzel! coming in para kay Ryzel! Normal lang para kay Marky. Nandun si Sepat na makakuha ng extra kill. Pero buhay pa rin si Baloy, si Marky at si Aboy. At tumatakbo na boy. Si War Lord. 3 versus 1 ang mangyayari. Si Aboy lulipat naman ng game. Lumipat ng dimension. Bumalik. Plumiker. Marky! Sinipa! A wipeout para yung side ng Geek Fam. At dahil dyan meron pang space, lalong-lalo na kay Marky. At lumalaki na ngayon, lalo ang lamang ng Geek Fam. Sobrang awkward nung utilization kanina nung Netherrealm. Hindi na ipasok si Zorn, lumabas si Chibi, and hindi rin nila na-check yung pag-assassinate ni Nile sa likuran. Hindi rin na-protektahan si Ryzel kasi naipit siya. He wanted to fight in the front lines and nagkaroon ng disconnect from Homeboys. Wala na rin silang wild charge at that time. And sila pa yung nahuli nila. And again, another jump coming out from the Terizla. Ang tindi niya, ano talaga? Si Baloy at saka si Luke, two halves of the big three, meron talaga silang combi. Kasi combination eh. Big two lang kasi sila ngayon eh. Si Baloy, minsan siya nauuna. Minsan si Luke. O, yung ano nila, yung tandem nila. Okay. Ikaw ba mauna? Ako? Sino yan? Sino magsiset? Si B1 Abot yan, mo ba si B2. ako? Si B1 at saka si B2 kasi B1, B2 yan. big two eh. Oo. Tama. Kaya parang nag-aantay sila ngayon ng perfect timing. Tama yung tama yung sinasabi naman, Jin. Yung confidence dito ni Luke tsaka ni Baloy, it does Ayun na limit naman. yung play na nanggagaling kay Zord. Tulad niyan, mamamatay na naman siya. And remember, na-force out yung Netherrealm kanina. So, same recipe for success yung nire-replicate dito ng Geek Fam. Basta try nating patayin at i-punish dito si Zorn, hindi makakalaban yung Homeboys. Ang tindi humila ni Baloy, men. 13 assists on Baloyski. Gutom na yan eh. O, dalawa lang hindi niya nahawakan para sa ating buong laban. And sino ba Chibi? talagang target Chibi? dito ni Chibi? Si Nile or sino ba? Okay, Chibi coming in pero nandun sa matalikod si Sepat. Sepat ngayon namumulat. Nako, pinagkaisahan siya ng mga Geek Fam. Geek Fam
sila makakakuha ng libreng Lord in this game. Gutom na si Baloy! Saktong-sakto para din sa Geek Fam. Kaya naman pwede yata silang dumiretso. And look at Nile, may timings, may timings! Chibi ngayon Ay! po. Chibi makakakuha. Si Marky ang mababanatan. Chibi with a crucial pick-off. May Divine Glaive na si Chibi, so hindi pwedeng i-underestimate ang Geek Fam, yung damage output ng Joy this time around. Pero, nakita natin kanina, again, may weird approach ang Homeboys dito na semi-nag-go audition yung heroes nila. And it's not because they're playing poorly with this composition. Ang hirap talaga laruin nung Grok dito for Homeboys kasi nakita natin kanina, every single time na may lalapit from Homeboys, hinihila agad ni Baloy. Ginagawa niyang Kaja yung Ruby kasi yung susunod na reaction from Homeboys, Netherrealm. Kapag na-force out yung Netherrealm para iligtas yung Grok, Nile has a free time assassinating the Ixia on the backline. Oo nga, nakita natin yung kanina, parang nagamit pa yung Flicker, nagamit yung Wild Charge, tapos nagamit pa yung Netherrealm. So napaganda ang ginagawa dito ng Geek Fam. They have the Lord na mag-march sa may top lane. For Homeboys, tignan natin kung madedepensa nila. This is the second Lord para sa ating laban. Ginamit na rin ni Baloyski yung kanilang Uy. conceal. Oh, nakaabang. Nakabang si Chibi doon sa bandang likuran. Chibi ngayon, susubok for the flank. Alam nila ngayon na walang final slash, pero yung Lord ay nandun pa rin. Oh Nako! my Ang tindi pa rin ng goodness. mga hila na meron, pero yung full barrage sa Renata dito ng side ng buong Geek Fam. Nice full barrage na meron. Si Ryzel, pero Ryzel binabanatan ngayon ni Luke. Si Luke umaampas. Look at me! Pero si Marky, Ryzel, Marky! ako, sinasay ko lang siya. As Sepat will get the entire Geek Fam. Si Marky ang maiiwan ngayon. 2 for 4 Homeboys with the defense. Sa sobrang nangyari during that team fight, anong naging approach ng Homeboys? Paano sila ang nakadami pa ng kill? So parang ganda nung naging approach ng Homeboys. Sinabayan nila yung initiation ni Baloy. We're gonna be looking at the instant replay. Pagkahila ni Baloy, nakalabas yung Netherrealm tsaka yung full barrage. And nandun sila sa loob nung team fight ng Homeboys. So hindi nagmatter if nakakahuli yung Geek Fam dito kasi walang umabot kay Ryzel. Ito yung sinasabi natin kanina, problema to. Even Luke standing in the front line, hindi niya kaya yung Ixia kasi nga may innate sustainability yung Ixia. And ang ganda rin nung pag-final slash ni Sepat sa backline, hiniwalay niya yung Bruno. Yeah, perfect perfect positioning for Ryzel and with Warlord. Perfect positioning nung full barrage together with the Realm. Yes. Nasa loob nung Realm yung barrage eh. The Realm Barrage. The Realm Barrage. At saka, RB. RB. nakalibre ng pitik yung nakalibre ng pitik ng Oo. bala si Ryzel eh. Eh yung Ixia, pumipitik yan pag bumabanat eh. Bawin-bawi, Oh, no? alam mo, pwede din siyang RNB, Realm and Barrage. Tama! Pwede. 9 out of 10. Oh, maganda yung Apir. Parinig natin, Apir. Ayan, hindi ko alam kung narinig nyo, pero totoong ganun nga, parang smooth siya na play para dito sa Sobra. Homeboys. Sobra. Ito yung sinasabi ni Midnight kanina, hindi naglalak pagdating sa late game damage both of Oo. our teams. Pero for Homeboys, yung range ang naging strength nila. It's a matter of execution. Kahit 0-7-6 si Zorn dito, yung kanyang pag-frontline, enough yun para ma-distract yung Geek Fam. And yung ginagawa nila kanina na basta-basta umihila, kailangan na nilang i-reconsider yun kasi na-figure out na ng Homeboys. Guys, pag nasa harap si Baloy, pahila ka na lang, in-netherrealm mo na lang yung Ixia para if may aabot man, kaya nating labanan, labas mo kagad yung full barrage. In layman's term, magpahila ka na. Harapan Oo. mo na yan si Baloy. Kung ginagawa niyang Kaja yung Ruby, sige, mauna ka na. Mauna ka na, Zorn. Okay lang. Yun naman ang trabaho mo. Bili ka na lang ng imo. Oo. Oh, at saka if ever, parang yan yung mga kaibigan mo na kain ka, sige, sunod ako. Oo, Oo. sakto. Gutom na si Baloy. Malapit na dinner eh. Mukhang laban na to. Luke, Ayun, mapapa-out. Nakita mo yung ginagawa ni Zorn? Parang, sige, lalapit na ako sa inyo. Oo, sige. Pero ready na kasi yung Homeboys, kaya yung Geek Fam, ramdam nila na parang ang hirap din mag-engage. Si Luke, na-force out yung penalty Ay, zone. naku. Para makalayo, pero Okay, Baloy! pero hinila ni Baloy dito. Seba ang hinila niya, pero napakaganda ng Netherrealm na meron. Aboy? Habang nandun si Luke, alam nilang Aboy! walang ultimate. Ako, masuhuli si Luke ngayon. Volado, isang pitik na lang. At ayun, isang hampas. Marky! Pero nasa loob, mag-isa si Marky. Tinamaan siya ng Baraji. Homeboys with a crucial pick! Sila na nag-dictate dito ng terms ng team fight. Although awkward kasi nauna yung Netherrealm. Pero Geek Fam, they had to back off. And nakita nila, okay, medyo low HP si Sepat. They tried to re-engage. Pero remember, nandun sila sa loob ng range ng full barrage ni Ixia. Lalaban pa rin daw. Lalaban pa rin daw sila dito. Even though wala si Marky, 17 seconds. Alam nila na kaya nila. Yung Lord nag-rock block dito. Ngayon mag-aabol pa rin. Binireset? Sinaboy yung mga bubbles. Mali reset pa yung Lord. Killing spree na ngayon si Ryzel. Nasa matalikod si
Luke. Sino nakakuha ng Lord? Na-shutdown si Ryzel. Si Niall ang makakuha ng Lord dito. Habang ilalaban pa rin ni na Chibi. Chibi tumatakbo, inabot si Niall. Niall, dimensional in or out. In Sidestep! or Oh! out. Emma, in or out. Ang daming mga dash in, mga dash out. Habang tumatakbo si Luke. Glock block mula dito kay Zorn. Hahabulin pa rin siya ni Warlord. Hinira ni Warlord. Warlord Luke? ngayon. Lalabanan pa rin si Luke. Luke, makunat yan. Pero okay lang, mag-isa naman. 240 gold. Ang Lord ay napunta sa Geek Farm pero ang daming nangyari. Oo, sobrang dami na nangyari. Hindi ko maisa-isa. Pero feeling ko, anong pinaka naging highlight or pinaka naging importante doon sa teamfight na yun, Midnight? May nagbilang ng cooldown. Alam nila walang Netherrealm. Pinasok talaga nila yung Asia. And medyo ano na rin, in accordance with the Lord take kasi wala rin chance na makakabawi yung teamfight ng yung homeboys ng teamfight kasi wala na yung mga spells na nagamit nila kanina. Kaya nag-focus na si Nile doon sa Lord take and si Shorn tinatry niya yung best niya para i-reset yung Lord. Unfortunately, yung barrier, kulang siguro ng 10 1 bits. pixel, mare-reset sana eh. Oo, Kulang na ng 10 1 bits. pixel eh. Kasi kanina, sinimulan kasi ng homeboys talaga yung Lord. Oo. Tapos na 10 bits somehow, naihipan ng hangin ng konti yung pader. Yeah. Kaya napaurong na nga yung sinasabing 1 pixel, 1 px. Nausog, kumbaga. No, kaya next time pagka pipigilan, pera usog. Kumbaga, ang pwedeng gawin dito na play for that reset. Itong real-time win rate, 68% sa Geek Farm, pero basing on what's happening, Yeah. parang 50-50 pa eh. Parang isang bugso. Execution kasi talaga ito eh. If babalikan natin yung mga teamfight Ayun kanina. na! Oh, teka lang. Shorn. Practice lang ba? Practice lang ba? Totoo ba to? Charge, may wall charge siya. Oy! Sinod. Sa pool ang pader! At doon, igugo ba to ng side ng Geek Pwede tayo Fam? Nako, crucial yun ha! Level 15 na yung Lilia. Ito na yung problema ng homeboys, yung additional layer ng control ng Geek Farm. It's not a stun, pero yung mga slows na yun, nagmamata yun kasi ang hirap pumwesto sa team fight for homeboys. Pero alam mo, homeboys, grabe yung respeto din nila dito dun sa kayang gawin or actually Geek Fam. Kasi yes, nagamit na yung wild charge, pero hindi na pinilit Oo. na magkaroon ng teamfight. Kasi Yeah. nga, ang hirap kapag bibigyan nila nasa harap, paano yung ik siya? Kasi pag wala sila nakuha, tapos nagamit na naman yung Netherrealm, mangyayari yung kanina, magko-commit na naman si Luke sa backlight. So, try ng Geek Farm yung best nila para mapatay si Ryzel. And Oo. walang pang protekta. So, they also have to be careful with how they use this Netherrealm. Kasi kapag nag-re-engage ang Geek Farm, dun mo lang pwede gamitin yung Netherrealm mula kay Warlord. Yeah. So, parehas sila, again, tulad ng sabi naman Jin, 50-50, it has to come down sa execution, yung timing ng mga spells. Tingin ko Midnight, aware na rin si Warlord niyan eh. Parang very careful na siya doon sa Netherrealm na yun eh. Kahit si Ryzel eh. Tingin ko ang Geek Farm kailangan gumawa sila ng paraan para mapuwersa yung realm na yun. Tingin ko hindi basta-basta i-out yan eh. Tingin ko si Zorn, ano na lang eh, papasacrificial lamb na lang nila. Diyan Para ka magamit na. lahat ng mga skills sa Oo. kanya, no? Actually pwede si Sepat eh. Kasi basta may immortality, ang isa mo kasing concern dito is if lumaban yung Geek Fam, and let's say nasa loob ng full barrage yung Bruno, pwede kasi mag-flicker wild charge kagad si Zorn. And malaking factor yun kasi yung duration ng stun na yun, enough para mapatay ni Ryzel si Marky. Kahit sabihin natin may Wind of Nature, may Immortality, as long as hindi nag-hit yung Bruno, malaking factor yun for homeboys. Kasi remember, may Joy din yung homeboys dito, si Chibi. pala. It's the same Same idea with the problem. Nolan. Kaya niyang pasukin yung backline ng Geek Fam. Pero parang nabibigyan Kaso nila yung si Zorn, Lilia talaga problema. Masakit yung aboy, Sakit. Pero wala na siyang black shoes. Pero yung Lord kalahati na ulit yung buhay. And si Nile magagaling yata sa likod. Dahil masesepatan ni Zorn dito, ilalaban na lang daw. Ngayon Wild wala charge. na si Zorn, ang ganda ng wild charge dito. Pero yun yung full barrage na binabanatan ni Luke. Pero ngayon, nasa bandang likod si Marky with the wing shot. Dalawa yung nangyaring laban dito, si Sepat ngayon ay binabanatan. Imbis na sinisipa si Sepat Volado. At doon actually, lumamang pa lang. Oh boys, dahil naiwan si Luke doon sa bandang likod. May mga recall pa na gagawin. Buhay pa rin si Ryzel. May immortality. Lalaban pa rin ba dito si Nasa Solution? Luke will get the kill. 2 for 3. Lalaban pa rin ngayon si Marky. If there's a problem, there's a solution! Wala nang formula. The formula is Marky getting all of the damage done. 21-16, Geek Fam. Parang sabi din ni Marky noong moment na yun, Oy! Why nyo naman ba tinuloy yung team fight kanina, pero nagkakalikutan na ang mga players natin ngayon. Grabe, meron pa Lord sa may middle lane. Paano tayo kakapitalize? Hindi ko na rin alam dahil 3-3 pa lang nangyaring laban. Iba pa rin ang ginawa ng homeboys doon with the Lord. Again. What was that? Oh, hindi. Parang ang hirap ngayon, pero madali ngayon na-depensahan. By the way, para side ng Geek Fam. Wala rin itong si Lord. Ryzel eh. So talagang negligible din yung Lord at this point. Pero nakita natin kanina, ang ganda ng start nung team fight para sa homeboys na isolate na naman ni Sepat
yung Bruno away from Geek Fam, and yung mga frontliners ng Geek Fam, naipit sila na sa full barrage at Netherrealm ng Homeboys. Nandun din yung punish na kapag nandun ka sa ilalim ng territory ng Homeboys, ang taas din talaga ng DPS ni Ryzel. Pero ang hindi nila nirespeto is yung immortality ni Rook. Pagkabuhay niya, tinamaan pa ng first kill. Si yung Ryzel, passive. hindi siya nag-flicker out kagad. Inabangan niya yung Therese na mabuhay. Gusto niya patayin. Unfortunately, tinamaan siya, saka siya nag-flicker out. Pero may ano kasi, may huling bala yung first kill ni Therese. May damage po yun after katamaan nun eh. May putok yun eh, di Oh, ba? yung biglang mararamdaman mo na May boom. delay damage yun eh. Yun yung hindi nila in-expect. Kaya napatay din si Ryzen sa teamfight niya. And umabot din si Marky dahil nga meron siyang Hasclaw kahit paggulugulin siya ni Sepat. Basta may nai-hit na target si Marky dito, kayang-kaya niya lumaban against Homeboys. Nanggigil si Ryzel eh. Yun yung mga tipong, oy, ang pass-hands ako, na immortality ko, palag yun eh. Wala. Nangyari na ang nangyari. Oh, next natin naaabangan ngayon yung parang mag-aantay na lang tong dalawang teams natin eh. Parang hindi advisable for them na magkaroon ng biglaang gank or yung pick-off bago mag-lord. Mas importante ngayon yung team fight talaga. Yeah. Meant talaga sila dun sa bulugbugan pagdating doon sa may lord. Dahil 30 seconds na rin naman. And even yung gold ay lamang, by the way, ang Homeboys. Pag nakuha tong purple, malaking bagay to for Homeboys actually. Malilimit ng sobra yung Nolan. Kasi for the longest time, nakikita natin si Nile nakakapag-maneuver sa teamfight. Nakita natin yung angle break niya kanina kay Chibi. Oo. Yung sidestep. Pag wala siyang purple bomb, pang hindi niya magawa yan. So nakasilip yung Homeboys dito. Pero masyadong mataas yung damage output ni Nile. Baka makuha niya pa rin to. Nandiyan si Sword. Oy! Okay. Ay. Oy! Oh my goodness! Oh my The goodness! bad boy! Kakasabi ko lang malaking bagay to. The for bad boy! Homeboys. Sword with a Grok block para doon sa crucial knockout. On that purple, Zorn came to play. Naku, sinabi pa naman din ni Midnight kanina na mahihirapan na pag nakuha yung purple buff. Alam kasi ni Zorn na hindi niya pwedeng gamitin yung red tree. Pwede mag-full commit ang Homeboys dito. Pwede nilang labanan, pwede nilang i-turn yung Lord into a team fight. So medyo mahirap na for Geek Fam kasi again, yung full barrage, tsaka yung Netherrealm, kumpleto pa rin dito for Homeboys. And worst case scenario, baka tamaan pa ng wild charge ni Zorn dito, yung Bruno ng Geek Fam. Again, ito na naman. Parang ipipilit na itong i-reset. So, alam dito ng Geek Fam na kailangan tayo yung mag-pull nung Lord if ever. Kasi walang purple buff si Nile eh. Pero for Homeboys, pwede ding bait. Baka biglang may panggulat na masisepat kung nasan si Kuya Sepat. Kasi Okay. nandun si Baloy. Sepat final sweep. Tatamaan ngayon si Luke. Igugo pa rin ba nila? Fake lang ba lahat to? Focus lang ba lahat to? 24K